Viral ngayon sa internet ang isang 18 anyos na babae. Ang walang habas na inundayan ng saksak ang 10 taong gulang na batang lalaki sa isang kalsada sa Taytay. Mabuti na lamang at nakuhanan ito ng CCTV sa malaanghel na itsura ng babae na ito. Magandang mga mata, mga matatamis ng ngiti, magandang pangangatawan, masayahin na kaibigan. Pero sa kabila niyan, isang nakakapangilabot ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Nitong nagdaang araw lamang ay pinag-usapan siya hanggang sa kasalukuyan dahil ito sa pananaksak sa isang 10 taon na bata sa kalsada. So ano nga ba ang nangyari? Paalala maselang paksa ito. Ayon sa ulat, nahulikam sa Taytay, Rizal ang isang 18 anyos na babae habang sinasaksak ang isang 10 years old na batang lalaki. Nagtamo ng 22 saksak ang biktima matapos atakihin mula sa likuran habang naglalakad pauwi mula sa paaralan. Ayon sa pulisya, ligtas na nagpapagaling ang bata sa ospital matapos ang insidente. Ang suspek ay naaresto at kasalukuyang nakakulong sa Taytay Police Station. Nahaharap ang babae sa mabigat na kaso. Buti na lang, nahuli sa CCTV sa Taytay, Rizal ang pananaksak ng isang 18 anyos na babae sa isang 10 years old na batang lalaki. Ayon sa ulat ni EJ Gomez para sa Balitang Hali nitong Martes, mapapanood sa kuha ng CCTV ang insidente kung saan makikita ang suspek na tila kalmado lamang na nakatambay sa Adhica Street, Barangay Dolores bandang 11 ng umaga noong Lunes, habang hawak ang isang patalim. Makalipas ang ilang minuto, iniulat na naglakad-lakad ang babae bago umupo sa likod ng isang nakaparadang tricycle at bumalik sa gilid ng kalsada. Sa pagdaan ng batang biktima, bigla umanong inatake ito ng suspek mula sa likuran na nagtamo ng 22 saksak ayon sa pulisya. Matapos ang marahas na aksyon, iniulat na tumayo ang babae at naglakad palayo habang itinuro pa ang nakahandusay na biktima sa mga nakakita. Agad na tumakbo ang ina ng bata upang buhatin ang dugo ang anak at dalhin ito sa pinakamalapit na pagamutan. Ayon kay Police Colonel Felipe Margon, Provincial Director ng Rizal PPO, himalang nakaligtas ang bata at kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital sa Taytay. Samantala, sinabi ng ama ng biktima na si Roland Rosas na pauwi mula sa paaralan ang anak nang mangyari ang insidente. Iniulat din na naaresto ang suspek na tila wala sa tamang pag-iisip ayon kay Margon. Habang iniimbestigahan, paiba-iba raw ang sinasabi ng babae dahilan upang magduda ang mga pulis sa kanyang mentalidad. Dagdag pa ni Margon, tinitingnan din ang anggulong inggit dahil maagang naulila ang suspek sa kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspek sa custodial facility ng Taytay Police Station at nahaharap sa mabigat na kaso. Ayon sa mga netizens ay possible na gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang suspek dahil sabi nila, hindi naman magagawa ng nasa normal na pag-iisip yan. Marami ang kinilabutan sa balitang ito. Kalaunan ay natunton ang pagkakakilanlan ng babae sa kanyang FB account na may pangalan ng Micaela Espiridion at napabalitang nag-18 anyos ito noong November 19, 2023. Sa makatwid, pasok na siya sa sentensya ng kaso. Malinaw na siya ang gumawa ng krimen. Nakakaawa dahil sa murang edad ay makukulong na. Kung gaano kahaba ang kanyang pagkakakulong ay korte ang makakapag-decide nito. Lalo't ang kanyang biktima ay buhay at nagpapagaling pa sa hospital. Nang kunan siya ng panayam ng media, ang tanging lumalabas na sagot kung paano niya ito nagawa ay sa simpleng inggit lamang. Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang makulong ang babae o patawarin na lang? Mag-comment ka naman sa video na to at mag-subscribe din para mas updated ka sa mga balitang dapat mong malaman. Maraming salamat.